Kumusta? So today is December 5, 2025. So ang topic na to karon for today, it's all about external range liquidity and internal range liquidity. So ang gamiton na time frame for this kay for swing trades. So nasa mga weekly, if mga 2 to 3 days or 2 to 4 days ang imong gamiton or imong trade setup for the week. So weekly candle ni siya. So mangita kag external range liquidity, the highs and the lows. Nigsud sa opening sa week, sa new week, dapat ang imong gamiton nga reference is gikan sa last week nga candle. So mao na imong reference gikan sa last week nga candle for the new week. Let's say second week karon sa month. So last week nga first week of the month nga candle ang imong gamiton for reference sa imong external range liquidities, no? So dere ginote nako nga previous week candle ni siya around March or March 10. So mao na imong high, mao na imong low. So sabtan. So mo na siya itsura niya sa 1 hour nga time frame. So kay breakdown na to ang weekly candle or 1 week nga candle the past week, mo na siya itsura niya sa 1 hour time frame. So inside that, natay a plethora of internal range liquidities or multiple internal range liquidities, no? So mo na siya. Mo na siya yung internal range liquidities nga highs niya. So mo na siya, pwede po na siya. Mo na siya internal. So na-separate na og duha ang liquidities, external and then internal. So sa 1 hour or sa lower time frames, diha nimo makita na ang internal liquidities gikan sa external liquidity nga high time frame, if that makes sense, no? So tanaw na to unsay ang lihok. Say kana mo na yung lihok sa opening sa week. Gipangkuha ang mga internal range. So ang pinaka the best kung asa ka mo take profit, kung asa mga internal range liquidities. Kaya naman diha ang mga orders gasit god. Say mga stop loss, kung ni short ni sila diri, mga na ni short stop loss na diha, pending orders. Or mga gusto mo long, mapas og long. Ay mga pending orders diha, no? Na naka-limit na siya diha. So conversely, napod tayo internal range liquidity lows. Kana siya diha. O na siya. So ang habit sa market, although dili siya 100%, no? Depende gyapon siya sa narrative or story behind sa imong chart kung sa'y nahitabo. Kay most likely if nakuha na ang external range nga liquidities or liquidity, point of reversal na din na siya. Again, dili siya 100%, depende gyud siya sa context nimo o sa narrative nimo. So kani pagkuha niya sa internal range liquidities nga nipadung siya sa external, possible point of reversal na siya, niya pang kwaon na niya pang targeton niya mga internal range liquidities. So kani siya, perfect kani siya for example sa relative equal lows. Kana relatively equal. Dili siya exactly equal but relative equal. Kani pod og kani relatively equal. Kani relatively equal. Nga external range liquidity low. Next. So, mao na din siya nitabo. Ang target niya ang internal range liquidity lows pag after niya gikuha ang external range liquidity
high gikan sa last week nga candle, weekly candle. So ikuha na pod niya, and then mo breathe man na gamay ang market. So naagyo na siya a little bit of retracement. So na-retrace sa diha, and then gitarget na pod niya ang equal lows dire. And then, as you can see, na dayon siya eh. As you can see, gitarget na din niya ang external range liquidity low sa past week. So, mana din na siya nahitabo sa current nga week. So, kani ang past week. So, kanina din ang nahitabo sa the following week. No? Muna siya itsura niya sa weekly time frame. So, again, ang point of reference nimo is previous week candle. If mag-open na ang new week. Dayon, muna itsura niya sa lower time frame. So, wala pa nag-open ang new week. Then, if kabalo ka sa narrative or kabalo ka sa story sa chart na yung gipahatod, targeton gyud na niya mga internal range liquidities. Mao na ang iyang purpose niya, internal range liquidities. Niya gusto pa gyud ka in depth na gina siya pangbalikan nga mga imbalances, para kani imbalance. Mao na retrace siya diha, imbalance. So further discussion na siya. Imbalances, example lang na siya. So, kung asa mga imbalances, mas na kayo makita, let's say, sa 4 hours or sa daily na na-imbalance within the high and the low external liquidity. Within that, na diha usually ang internal liquidity. So, let's go for example. Ngita pag isa ka example. Let's say, dire lang or dire na lang. So, natay example dire. Kuha na to ang buy side liquidity or external range liquidity. Yeah, sell side liquidity, external range yapon na siya. Pero sell side liquidity siya. Ma-consider nimo siya as sell side liquidity. External range liquidity low. So mo na siya. External range liquidity high, buy side liquidity. External range liquidity low, sell side liquidity. I think that's easy to understand. So mangita taog, for example, kani. Perfect. Sa 4 hours na atay 4 hours nga tawag na fair value gap or imbalance. So mahitabo ana sa 1 hour, mao na ang imong internal range liquidity. So 1 hour. Mao na siya internal range mo liquidity. Sa low. So naa diya ang imbalance usually mahitabo. So let's cast forward sa mahitabo ana niya. So you see, kwaon niya ang internal range liquidity. So naa ang internal range liquidity, ang high probability na niya most of the time if na ay imbalance, which in this case 4 hour fair value gap. No. So muna gi-target na dayon pag early sa week. Gi-target na dayon. Nga gikuha po din niya. So napoy internal range liquidity na niya. Na internal range liquidity na buy side. So gi-target po din na sa market, no. Ano siya internal range liquidity. So, akong tanawan mo short ko. Kaya gi-disrespect man niya nga fair value gap. Although advance na ni siya gamay, pero like kani nga fair value gap sa 4 hours mag-act ni siya as
support. Suppose, pati yung mga disrespect, mahulog na siya as resistance. So, ang target, dire. Or, dire. And or. So, wala siya. Muna itong internal range liquidities. So, depende gud siya kung unsay narrative sa chart. Unsay story nga imong makita sa chart. If nag-give siya nimo siya story nga mo short siya, di, it's time for you to go short. But if dili gani, di po ka mo short. Maglong po ka. Kung long ang gihatag sa imuha. In this case, disrespect na ako. Ang disrespect sa price ang 4 hours nga fair value gap. So, ang kani nga internal range liquidity, mag-act na ni siya as resistance. Ano nga case ha? Case-to-case basis na siya. That's how I look at the price. So, diha akong target. This is only hypothetical. Dili na siya 100% for demonstration rin na siya. Mas naa pa tayo ma-learn in the future videos. So, muna siya. So, eventually, i-target niya ang external range liquidity. So, ato lang ilahi. Atong pabag-on. So, muna siya. So, from external range liquidity, dayon, i-target ang internals. Ano din na siya. So, sa short position ni siya nga example. So, sa sell ni siya nga example. So, again, from what I said earlier, dili yun 100% nga need siya mo diha ayha siya mo target og sell side again. Dili siya guaranteed 100%. Again, depende gyud sa context or sa story sa imong chart or sa data nga presentation, data nga gi-present sa imo ha. So that's how you tell the story or that's how you discover the story. Depende sa gihatag sa mo. So see you again next time.